Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo. So, kailangan natin mag-grind ngayon mga kamay. So, hihiritin ko makatatlo ngayon. So, mayroon na akong isa. Ngayon 5:30 may premiere. So, kakatila lang ng ulan at nasa ano na ngayon. Mag-aalisin ko na at i-check natin ano yung food cart natin. So, kasi medyo stock up na naman siya. Hindi natin na pandar nung kahapon kasi may linakad tayo. At yun, meron din sa nag-message na papatulong yata yung sa Google AdSense kasi nawalan siya ng ads. At the same time, hindi ko inod yung aircon. Wow. Nag-overbill na kami. Ibig sabihin lumampas na kami sa sa kilowatts na yung last month namin na binayaran sumobra na siya ng labis. So kailan pa reading sa sa June 8 o June 9. So medyo malayo-layo pa. June 1 pa lang ngayon. So ayan, ang linaban ni Madam Arin, may hindi pa tuyo. So pupunta muna tayo doon at pag-uusapan natin. Meron tayong pag-uusapan mga kamay tungkol doon sa update sa aking lisensya. So tara, let's doon muna tayo sa sa ating food cart. I-check ko lang para this i-start natin. Ay, kunin ko yung susi. Gawa nung baka malak dapat may susi tayo. Mahirap na mailak, baka mapihit so yun, labas na tayo mga kamay. Alright, so mga laki na mga kamay. I-minus nyo yung previous na na reading is 4,445. I-minus nyo, nasa 200, hindi ko alam, 270 pa, 260, basta lampas na yun. So nakakatakot yung bill pagdating ng ng pag nag-read na sa 9. So grabe, basta first time ko maka-experience mga kami dito umulan na malakas. So basta ang ating bagong hugas yung trapal natin sa taas. So check lang ulit natin mga kamay, sinisilip yan kasi baka may something sa loob. Tapos dito yan, hindi pa natin may likabok na naman. Ay, tapos yung motor start natin. So hindi ko man nililinisan, i-start ko lang mga kamay para at sa condition. So meron nag-comment dun mga kamay sa vlog natin na gawin ko daw pang service muna kay Mrs. paghatid sa trabaho. Kaso lang, ang akin lang mga kamay, ayaw ko kasi mag-drive na walang lisensya. So ayaw ko na yung discarding na bahala na, hindi naman mahuhuli. Ayaw ko ng ganun. So doon tayo sa sa legalidad. So since na napag-usapan na natin yung lisensya kahapon kasi, di ba, inasikaso namin Tito Pogs to pumunta kami sa LTO Pila, Laguna, sa main tsaka sa Pagsanhan. So yung lakad namin is parang mission failed kasi gawa nung wala akong record doon. So pumunta ngayon si in-update ako ni Tito Pogs kasi maaga siya na umuwi, dumaan ulit siya dun sa LTO Pila para ma-check since na online na daw yung yung old old portal ng records. Lumalabas na wala din akong record. So ang sinadjust sa akin, sobrang tingin ko kay Tito Pogs tsaka kay Sir Renan, tapos kay Ma'am Muning ba yun. So sobrang tingin ko sa siyempre sila po nag-effort, tayo nakikisuyo lang. It's so happy mga kamay na wala talang record. So sinadjust ni Tito Pogs based na din dun sa taga LTO na baka meron akong medical records dito sa sa parting Laguna na ko na parang nag-draw ako ng medical record sa pag-apply ng ng driver's license. Ever since na tumira ako dito sa Laguna, wala akong nalalaman na nagpa-medical ako tapos nagpa-renew dito sa sa Laguna. So wala akong nalaman. Ang bastang alam ko, pinaka-latest ko is sa Pasay. Tapos Pasay o sa Bicol ako nag-renew. Dalawa lang yan mga kamay. So Quezon City hindi kasi ako kumuha ng lisensya doon. So ngayon ang suggest niya, kung walang ganun medical record is kailangan ko daw pumunta doon sa kung saan ako kumuha ng
na lisensya sa Pasay. So parang kukuha ko ng record dun, kunin ko lang yung license number, and then doon nila ano, parang ano niya, ita-transfer nila yung details ano. So ibig sabihin mga kamay, yung portal na nandun sa kanila ngayon sa Laguna, sa pila, is sa within sa Laguna lang siguro yun, hindi sila ano, centralized siguro. Yun ang pagkakaalam ko kasi hindi nalabas yung ano ko yung record ko So kasi kung centralized yan tulad ng ibang government agencies, lalabas po, lilitaw yung ano ko, yung driver's license ko. So kailangan ko ano, lumabas daw, kunin ko sa Pasay. Malawak ang Pasay at hindi ko alam kung ilan yung LTO dun sa Pasay mga kamay, kasi limot na ako ang alam ko dun lang yun sa may malapit sa airport yung napuntahan ko airport, ano ba yun, Terminal 1 yata, o hindi, Terminal 2 siguro, sa domestic airport yata, domestic road. So nandun yung LTO na puntahan siguro namin. So hindi ko lang alam sa mga viewers natin kung sino nakakaalam. So yun ang pagkakaalam ko, domestic road o domestic airport, na doon ako kumuha mga kami ng ano, ng license nun. At doon ako nag-drive test ba sa sasakyan pa nga yun pinaan lang ko, atras abante lang ako. So yun ang mahihirap namin, yung pagluwas, kasi ano yun, syempre hindi natin i-expect at dagdag ano yun, expenses sa ngayon medyo sobrang tight yung budget natin when it comes sa ganyan, kasi nga gawa nung yung budget is dito nakalaan, meron nakalaan dito, hindi ko pwedeng galawin mga kamay, at hindi ako pwede basta maglabas-labas mga kami ng ano, kasi napaka ngayon, ang akala nyo lang po isa okay yung yung takbo ng namin ng financials, pero sa totoo hindi mga kamay. So inano lang namin, kumbaga talagang sobrang binabudget namin yung kung ano man ang meron namin, na ako lalo na ako mga kamay, pag para dito talaga hindi ko pwedeng hindi ko kukunin kasi napaka-importante, unless otherwise na talaga kumbaga may emergencies, pwede ko siya magbunot. Pero ito kasi na lakad nito is importante siya, pero pwede siyang parang paano muna, ipatiningin o i-pass up muna, kasi syempre hanap naman tayo ng kasama dito sa sa food cart natin na marunong talaga mag-drive. So sabi ko nga kung meron lang chance talaga na na lang ako mag back to zero. So sabi nung LTO hindi daw pwede, kasi baka magkaroon ako ng ng parang duplication ng identity sa driver's license, bawal daw yun. So dapat iisa lang yung record. So baka masayang lang daw yung yung pag-gagastos ko ng ng back to zero. So magagawa mo lang daw yun once na na-revoke na yung driver's license mo, na-expire na siya ng 10 years up. So pwede ka na back to zero, kasi mawawala na daw sa system yun. So kumbaga lalabas is revoke na. So yun ang isa sa kaya hindi ako makalusot mga may dalawa so parang na-sandwich ako sa sa sitwasyon. So tas ayaw ko na sabi dito Pogs, kung may kakilala ako sa Pasay na pwede mapakiso yun, mapunta na LTO, meron sana ako, kaso lang ayaw ko naman istorbo yung mga may na mangumusta ka tas meron kang hilingin mga may, lalo na taon na hindi kayo nag-usap tas bigla ka mag-message PM, kahit na nasabihan ako mga may na yun nga, na pag once na lumuwas ako sa Maynila puntahan ko siya. So ayaw kasing ganun mga may, kahit na sobrang yung kaibigan ko, kababata ko, mahirap kasi mga may makisuyo mga may pag sa mga ganyang kahit although yung hiya ba, so mahihiya tayo sa mga ganun na ipapalakad natin mga may na na mga bagay na taon kayo na hindi talaga nagkaroon ng communication. So iniwasan ko yun. So siguro pag nag-meet kami ng personal ulit, so pwede ko sa kanya mabanggit. So baka ito siguro ng right time siguro pag once talaga wala na talagang other way, kasi meron pa akong isa pang na naiisip halongkatin ko yung mga dokumento ko sa bahay pag umuwi kami sa Luciana, at tingnan ko yung mga papel doon, baka meron ako na photocopy na license, kasi license number lang kailangan mga may, para
makapag-input sila ng panibagong details sa ano, yung sa ano nila, sa system nila, na parang ma-transfer na ba yung ano, yung from Pasay to Laguna. So kumbaga yung ginastos ko na ano, na affidavit of loss, dalawang beses na ako nagpagawa ng affidavit, yung una sa Lokban, tapos ngayon dito sa Santa Cruz, naging parang naging walang saysay mga kamay. So kasi hindi mo magamit eh, so kailangan din pala ng license number dun. Kaya hindi pa naman tayo nawawala ng pag-asa, kasi syempre may mga way pa yan eh. So last resort, luwas ng Maynila para i-check dun sa Pasay. So yun ang sinasabi, na paglalaan naman ng oras, ng time talaga, at gagastos ka talaga, which is yun ang natin iniisip natin mga kamay. So kung maganda sana yung kitaan natin at malug sa financial, pwede na ako lumarga kinabukasan eh. So para i-check doon, at syempre sabi ko na na i-meet yung friend ko. Pag hindi ko siya natapos eh, doon ko pwedeng pakisuyuan. So di ba, so yun ang so meet and greet muna para so, tapos ngayon mga kamay, itong mga gamit dito, nagunti-unti na ako. So papakita ko sa inyo mamaya dito, idudugtong ko sa vlog. So naganoon ako ng mga gagamitin pa konti-konti. Pero yung pinaka main na lutuan, so sabi ko nga sa inyo, nabanggit ko na sa live stream ko na nakakita ko sa palengke, pero medyo duda bells. So duda ako sa quality. So baka pag once na ginamit mo siya, mangitim ka agad o mabutas yung ilalim kasi sobrang nipis. So talagang kailangan sadyain doon sa San Pablo, kasi nandun yung pinaka magagandang quality na lutuan, at the same time maganda din ang presyo. So madodoble yung yung in-expect ko kasi na pricing, madodoble siya mga kamay. So kasi ang budget ko lang dyan is may nakita kasi akong 3,000 plus, tapos 4,000 plus. So madodoble siya yung sa 3,000 plus, na yung una kong talagang bet, lalo na sa online kasi akong tumingin. So madodoble siya kasi ang nakita ko na pricing is nasa 6,000, 6,500 ganun. So utas kagad yung yung sampo mo dun, kasi syempre lalagyan mo yun ng regulator tsaka gasol, yung tangke tsaka yung laman. So pasok na agad yung 10,000 dun. So yun ang yun ang dalawang dalawang item pa lang yun. So plus yung pinabili natin na almost 1,000, so nasa 11k na. So yun ang so sinasabi ko sa inyo na mahirap talaga mahirap pag business talaga mga kamay. Init sa mahirap sa una talaga, sa pinaka starting talaga business, napakahirap, lalo na pag mga ganitong mga gusto mo na concept. So mahirap to mga kamay. So kahit saan naman na bagay na sitwasyon, talagang mahirap yung sa umpisa. Di ba pag mag-apply ka ng trabaho, mahirap din sa umpisa kasi minsan hindi mo alam yung trabaho, tapos alamin mo pa, tapos kahit na experiencado ka na, syempre yung nature ng trabaho na papasukin mo, hindi mo pa kabisado lahat kahit na alam mo na yung system. So paano yung flow, so mag-adjust ka talaga, mag-adjust tulad din sa sa pag-business. So yun, kaya medyo nagkakaroon tayo ng delayment. So tsaka inaano ko talaga siya mamay, target ko sana mga bago mag opening ng next yung next school year ba, kasi August yata dapat ma-open na siya mga kamay. So kaya kasi isa sa mga target market natin is mga students na yun nga, wala nang time mag-prepare ng food. So yun nga, kaya nga tawag dito sa natin sa food cart is budget pantry. So as much possible pangmasa yung presyo, so na makakain sila maayos, at the same time may kita din tayo kahit pa paano. So just may quality talaga. So yun ang natin, target natin. So kaya ko sa mga nag-aabang, ang ginagawa ko si mga may slowly but surely, kasi hindi tayo maalwan when it comes sa financial. So konting pagkakamali ko lang dito is yari ako, at the same time ayaw ko
ano yun, sa pasok sa mga home credit o ano 5656, ayaw ng ganun. So mababaon ka lang doon, mapupunta yung mga kinita mo. So tsaka meron kaming mga other expenses mga may kailangan din namin bayaran. So kaya hinahinig kami sa mga sa mga ganyan na mga bayarin, kasi may mga bayarin na kami. So dadagdagan pa namin na kami, mababaon kami sa malubog kami sa kautangan. So yun. Kaya anyways mga kamay, start na natin tong nagpakwento ako, pero in-update ko lang kayo mga kamay kasi ayan na mag-start to. Yun, kailangan lang pala painitin. Alright, start muna natin mga kamay. Ayan, hindi ko muna nililisan. So may nagsabi sa akin, siyempre isa na doon yung nanay ko, na takpan ko daw ito. Tapos may nagsabi din sa akin na takpan kasi yung pusa baka kalmutin to kasi may tendency kasi yung pusa, di ba, may sila, may mannerism sila or animalism. Animalism kasi animal so may animalism sila na kalmutin. So talaga nila, trait nila yun, kumbaga baby. So kailangan natin takpan to ng something na hindi siya mabubutas, kasi pag nasira to, nako, additional gastos wala na tayong extra. So buti nga punong-puno pa yung gas. Lagi natin i-check kung may signal light kung nagana. Kabila naman na siya. Siyempre yung natin park light ganda tapos yung headlight high and low, ayos, nagana. So na natin, tapos ano pa ba, yung busina nagana lahat mga. Siyempre yung gear, ginagawa ko lang yan, tinatapakan ko lang, tapos ginagano ko lang. Segunda, medyo may sa segunda medyo matigas-tigas mga kamay. Tercera, yan. Kwarta, neutral. So medyo may tigas sa tingnan sa segunda pag once na pinipisil mo. So yun, okay naman yung loob at wala namang problema. Tsaka yung gulong okay naman. Problema nito yung sa gulong mga kamay, medyo diba, parang siya parang flat na flat kasi sa bigat nitong mabigat tong food mga kamay. So yan. So sa kabila okay, yung gulong dapat hindi flat, puro bago yan mga kamay. Yung lalo na yung gulong sa likod, pinalitan ni ka-welder, bago yan. So binili yung gulong kasi pudpud na yung una yung pagkabili, pudpud na siya. So pag uminit na, doon na natin releasean ulit. So ayan, yung mga ganyan mga problema niya mga may, yung nagkakaroon ng rust or kalawang. Normal yan sa sa mga food cart. So ganito rin magkakaroon ng kalawang. So the best thing is pinturahan talaga yan, is isa ng konti tapos pinturahan. So bago natin yan sa market, yan, pipinturahan ko yun ng Pilox, sprayan ko. Pero syempre kailangan natin lagyan ng mga tape dito para hindi naman makulayan, or hindi ko alam kung paano kung mas maganda may pintura to na hindi siya talaga labas ng pure stainless, kasi minsan yung reflection niya ba lalo na pag mainit, delikado din yan nagre-reflect minsan sa mga motorist din, so nakakasilaw, so delicates din. So depende mga kamay, pag may tayo may extra budget. So off
na natin. Yan lang. Yan, lock natin. So pasok na tayo. At okay na yun. Saka na natin linisin. Punasan. Ay, sarap. Sarap ng ganitong ano, ng klima. Sana ganito lang na hindi na ulan. Mga ano lang, mga kulimlim lang. Okay na yun. Talo tayo dyan pag ano, pag once na nasa food cart ka. Talong negosyo dyan, tulog. Kasi syempre, pag naulan, wala naman magiging customer mga kami. Eh, wala naman pupunta sa food cart mo eh. Eh, walang sisilungan yun eh. Yun ang problema. So anyways, rainy day pa naman ngayong ano, season, mga third quarter. Pero very challenging mga kamay sa party ko. So yun, papakita ko nga pala sa inyo mga kamay ano, yung binili ko. So meron na akong nakita din sa palengke, pero syempre mas gugustuhin ko yung ano, yung medyo maganda-gandang ano, yung doon naman sa may kilalang brand. Kasi syempre di ba may binili ako, iniisip ko na baka pagkain yung ano, yung serve natin, tapos ilang gamit mo lang, ugas mo lang masira, tapos yung ano pa, lalo na kalawangin, mahirap. So talo tayo dun, mapapagastos ako ng grabe. So bumili ako mga kami ng tongs. Nakalimutan ko kung ipit-ipit tongs na silicone, kasi gawa nung hindi naman natin yan sa mainit to, gawa nung sa mga tagdo sa gagawin natin mga mga toppings, sa sandwiches, yung pang ano natin, pang clip. Tapos ito naman pag luluto na tayo, syempre pang sa fryer to eh, so gagamitin natin. So yung hindi ko pa nahanap yung sandok. Siyempre, yan pa yung sandok para doon. Tapos yung pang linis o ano, hindi ko alam kung meron na sa fryer. Mas maganda kung meron. Kung may freebies, mas maganda yun. So, tapos, siyempre, small na, ano, na knife. So, ano siya, ceramic. So, yun. At, siyempre, measuring cup. Kailangan ko ito kasi pang measure sa, ano, nagagamitin natin. Lalo sa mga seasoning. So, syempre sa kanin. So, itong sigurong pinakamalaking ano, ang gagamitin natin sa kanin para solve naman sila sa pagkain. So, tsaka ito, parang ano siya, pang ano, bola-bola. So, baka may chance may maisip ako ng ano, ng menu na i-serve, kasi isa sa mga naisip ko din is pika-pika. So, kumaga serving tayo ng pika-pika. Kasi di ba snack foods, yung mga iba kasing tao, eh, hindi naman gusto na may kanin lagi. So pika-pika. So kaya siniseparate ko meal or pika-pika. Tapos syempre may sandwiches tayo. So ganun diskarte ko. So para may option sila na iba. So pag nagugutom talaga sila, so iko-combo nila rice with yung sa pika-pika. So para ganun siya, para at least all in one. Kumaga para malaman natin kung anong produkto yung malakas, yung pinakamahina medyo ano natin, i-outcast na natin. Kumaga tatanggalin mo sa menu mo. So or limited na lang yung stocks. So ganoon ng mga businessman mga kamay. So laylo ka sa sa pinakamahina goods, kasi kung ang stocking mo is ganun pa rin, eh mahina na nga, maabutan ka ng expiration, baka may spoil lang ka. So tulog lang na doon ang pera. Kasi ito mga kamay, bumili ako ng ang tawag nito, 4-in-1, 4 ways na parang grater. So di ba ang iba is i-chop. So ito naman depress na lang. So tutusok mo lang. So kailangan mo to pang garnish sa sandwich, kasi kailangan mo to. Dan sa pang chop. So mabilis kasi may gagawin ako sa luto. Kailangan natin pang chop, mabilisan. So sana okay to na brand, kasi Japan to mga may Japanese. Japanese. Hindi ko pa nabubuksan eh. Pero sabi okay daw.
malalaman, makamay yung quality. So, ay ito. Para nakaano siya, flat, ididiin mo lang siya. Nandun sa loob yung ano, yung parang pressure niya. Sa loob. Mga ganito kasi is, kumbaga, what you pay is yun din ang ano, halos ang shelf life niya. Kumbaga, pag mura, eh, hindi man basta-basta talaga lang sobra-sobra yan. So, pag sakto lang din ang ano. Kumbaga, kung anong binayan mo, hanggang doon lang din ang ano. So, minsan may mga quality kasi na matitigas talaga kahit na may mura. Pero kung gusto talaga quality, sobrang quality, itong sa mga mahal. Eh, hindi, wala tayong ganun. So, ito mga may. So, dito mo ano yung chinap mo, hatiin mo kasi hindi mo pwede mahaba. Like for example, cucumber, yung pipino, hindi mo pwede buo yun. So, hatiin mo yun siya. Tapos i-slide mo ng punong chop. So, most likely itong gagamitin natin. Chopper na isa. So, yan ang ano natin, yung pan-chop. Yung pang bilog, pabilog. Hindi ito eh. So, kung ano yan pwede sa cheese yan. Pero most likely ito kasi yung side. Tapos yung iba kasi pang ano, gagamitin sa garnishing sa ano natin. Sa ano niya. So, yun. Sana tumagal kasi plastic base lang ito eh. So, sana. So, yun, mami. Nakabili-bili na tayo ng pakunti-kunti. Hindi ko na rin na-vlog mga kasi gawa nung lagi may CPR lalo sa multo eh. So tayo may music, sayang ng vlog. Ayoko na rin mag-voice over kasi bungol bang ko yung sa kanya master medyo yung boss natin doon parang naging pipit. Tago lang natin to. Magagamit na to. At syempre marami pa tayong bibilin, yung lalagyan ng dip pan. So hanap lang ako ng mumurahin na hindi man mumurahin yung kung wala tayong dip pan na medyo okay yung quality na nasa tamang presyo. Siguro lang ako mga tupperware siguro muna. So, doon natin lalagay yung mga natin pang sa sandwich, pang may tawag dun eh. Toppings, hindi toppings eh. Pang garnish ba or add-on sa sa ingredients. Ilalagay mo siya. So, doon pa silicone doon mo yan, tapos lalagay mo dyan. Tapos syempre bibili pa ako ng grater para sa sa cheese. Yun. Ganun mga may. Yun lang update sa mga may. So yung driver's license ay hindi ko alam. Pero sobrang thank you tayo dito folks kay Sir Renan, kay Ma'am Muning sa nag-asikaso natin. Tapos sa mga equipments o sa materials sa food cart. So inyuntin niya natin mga may. Para sa merong progress. So ang pinaka big progress yan mga may pag once nakabili na ako ng burger and fry grill kasi nagkakanvas ako mga may ng good price na medyo maayos yung quality. So yun, kumbaga what you pay is yun din ang quality. So kumbaga yung timeline niya or shelf life niya is bago pa siya masira naibalik na isang punan tapos tumubo ka na. So yun lang. Yung iba pa. So is unti-unti natin sana kapapano is magtagumpay tayo dito sa ating concept. So kasi isa rin to sa mga natin long time na pangarap siya, hindi natin basta yung in-neglect ba kasi pinangarap natin to. So yeah, slowly but surely ng mga may ayaw ko magkamali sa gagalawin ko. So mahirap kasi mga may okay lang sana kung luwag talaga, walang problema. Pag mistake pwede mo pantapal, so bawiin mo na kung gusto nag-operate na.
So yun, tapos yung proseso syempre hindi itong kalakaran sa pagbenta, bentahan ko sa area is na-survey na rin, nakasurvey na ako, nakapagtanong-tanong na ako Tito Pogs kasi siya nga ditong lehitimong taga rito mismo. So tas kay kay Tito Pars, so nakapagtanong-tanong din ako at yun, nabigyan ako ng tips so sila pong mga lehitimo kasing taga rito. So para tapos ang kagandahan pa is dating sila tricycle. Si Tito Pogs nagbiyahe dito, si Tito Pars yun din nagbiyahe. So alam po nila yung dito, yung kung saan ka pwede, saan hindi. So yun, kaya malaking advantage sa akin kasi nakakilala tayo ng mga kaibigan na ganoon at pwede tayo kumbaga willing sila mag-share ng information regarding sa dito sa area ng Santa Cruz. So kaya magpapasalamat sa kanila. So syempre yun nga, sa mga viewers natin, huwag niyo mong kalimutan na suportahan din yung mga kaibigan natin kasi hindi lang tayo nagiging kaibigan sa kanila dahil sa may kailangan tayo. So kaibigan tayo natin sila dahil sa gusto natin sila maging kaibigan sa totoong buhay. So kumaga off cam. So yung relationship na magkaibigan, yun dapat ang establish. So other than that, wala na. So kailangan personal kaibigan mo talaga. So by hook or by crook, dapat kaibigan. So yun, sumikat ka man din sa social media, kaibigan mo pa rin sila. So yun, tsaka talaga, kailangan tulungan, angatan sa isa't isa. So lalo na parte kami ng vloggers dito sa Laguna ng Sword Family. So yun, pag once na merong hatakan na lang. So in any other kung saan anong paraan na pwede tumalubong bawat isa. So yun mga kamay, ito na natin simple vlog, second vlog. Nagkwento lang ako mga kamay sa update natin, hoping for the best natin sa career natin as a small businessman, tsaka syempre sa pagiging vlogger. So sabi nga ni Bidogs, don't skip ads mga kamay, at raw vlog lang po to. Abangan nyo po yung panonood talaga ng vlogs natin kasi alam nyo na, dyan na tayo nagkakaroon ng earnings or revenue. So sobrang thank you sa lahat ng viewers natin, sa live viewers, sa lahat ng grupo na pupunta sa vlogs natin, sa live stream. Sobrang thank you talaga. At sa Tuners Gang, sa grupo ko, sa team sa Togs, sobrang thank you. And see you sa next vlog po natin mga kamay. Grind lang grind kasi kailangan natin ma-hit ang target para medyo makahinga tayo sa pagdating sa financials. So thank you po mga kamay.